Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pag-unlad ng bayan. Balitang Bayan! Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-20 araw ng Hunyo, taong 2026. Ako po si Ran Siason at kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng LGU Special Program for Employment Student Supporters o ang LGU Spes Entrance News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pag-unlad ng bayan. Balitang Bayan! Brooks Point MHO, kauna-unahang DOH Certified HIV Testing and Treatment Facility sa Mimaropa. Pamahalaang panalawigan ng Palawan, nagkaloob ng halos 4 na milyong pondo para sa BPG-MPC. OCD Mimaropa at LGU Brooks Point, nagtulungan para sa ICS Capacity Building. LMP Palawan Chapter Meeting, nagbigay daan sa mas pinalakas na koordinasyon ng mga bayan. DMW, OWA, DOLE, TESDA at LGU Brooks Point, nagkaisa para sa kapakanan ng mga OFW. DepEd Palawan at LGU Brooks Point, pinalalakas ang partnership para sa mas dekalidad na edukasyon. DOH at LGU Brooks Point, pinalalakas ang partnership para sa mas maayos na nutrisyon at serbisyong pangkalusugan. PCA, nagkaloob ng insentibo at abono sa mga benepisaryo sa barangay Uring-Uring. Mayor Benedito, pinangunahan ang turnover ng mobile kitchen para sa emergency operation. At first ever color fun run para sa Adoption at Alternative Care Week 2026, matagumpay na isinagawa sa Brooks Point. Magbabalik ang LGU Spes Entrance News Team para sa detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pag-unlad ng bayan. Balitang Bayan! At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, Brooks Point MHO, kauna-unahang DOH Certified HIV Testing and Treatment Facility sa Mimaropa. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni LGU Spes Entrance News Reporter Jaire Ismali. Balitang Bayan! Isang makasaysayang tagumpay ang naitala ng pamahalaang bayan ng Brooks Point matapos kilalanin ng Banwait Arab o The House of Hope na Municipal Health Office bilang kauna-unahang MHO-based HIV testing and treatment facility sa buong Mimaropa Region na matagumpay na nakapasa sa sertifikasyon ng Department of Health. Ang pagilalang ito ay patunay sa patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. na mapalawak ang dekalidad, ligtas at abot-kayang serbisyong pangkalusugan para sa buong Mayor. Ang nasabing tagumpay ay bunga ng dedikasyon at sama-samang pagkilos ng mga healthcare workers, partner agencies at iba't ibang stakeholders na walang sawang nagtatrabaho upang matiyak ang maayos, efficient at walang diskriminasyong HIV testing at treatment services sa komunidad. Sa pamamagitan ng Banwait Arab, mas napapalakas ang kampanya laban sa HIV at mas napapalapit ang mahalagang serbisyong pangkalusugan sa mga nangangailangan nito. Higit pa sa isang sertifikasyon, ang pagilalang ito ay sumisimbolo sa tagumpay ng pampublikong kalusugan at sa patuloy na adhikain ng Brooks Point na mapangalagaan ang kapakanan ng bawat mamamayan. Patunay rin ito sa kakayahan ng bayan na maging huwaran sa larangan ng serbisyong pangkalusugan at sa layuning makabuo ng mas malusog, ligtas at inklusibong komunidad para sa lahat. Mula sa LGU Spes Interns, ako po si Jaire B. Ismali, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Jaire. At sa Balitang Pangbayan, pamahalaang panalawigan ng Palawan, nakaloob ng halos 4 na milyong pondo para sa BPG-MPC. Para sa detalye, narito si LGU Spes Entrance News Reporter Kyra Lim. Balitang Bayan! Formal na ipinagkaloob ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan ang tiyekeng nagkakahalaga ng 3,925,684 sa Brooks Point Government Employees Multipurpose Cooperative ngayong June 16, 2026 sa Provincial Capital ng Palawan. Ang nasabing pondo ay inilaan sa ilalim ng Agricultural Livelihood Financing and Contract Growing Program bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na palakasin ang sektor ng agrikultura at mga programang pangkabuhayan sa lalawigan. Tinanggap ang tseke ng mga kinatawan ng BPG-MPC sa pangunguna ni Municipal Human Resource Management Officer Luz T. Galicia at Municipal Cooperative Development Officer Designate Marilu S. Cruz, kasama ang lupang mga opisyal at miyembro ng kooperatiba.
Ang turnover ceremony ay sumasalamin sa matibay na ugnayan ng pamahalaang panlalawigan at mga organisasyong pangkooperatiba sa pagsusulong ng inklusibong kaunlaran sa mga lokal na pamayanan. Inaasahang magsisilbing mahalagang puhunan ang naturang pondo upang higit pang mapalawak ang mga proyektong pangkabuhayan at pang-agrikultura ng BPG-MTC, mapataas ang produktibidad ng mga benepisyaryo at makapagbigay ng mas maraming oportunidad para sa napapanatiling pag-unlad ng komunidad. Patunay rin ito na patuloy na suporta ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan sa pagpapalakas ng mga kooperatiba bilang katuwang sa pagtataguyod ng seguridad sa pagkain at kaunlarang pang-ekonomiya. Mula sa LGU's Best Interns, ako po si Kyra Maylin, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Kyra. Susunod, OCD Mimaropa at LGU Brooks Point nagtulungan para sa ICS Capacity Building. Silipin natin ang buong detalye sa ulat ni LGU's Press and News Reporter Mayranisa Tatali. Balitang Bayan. Ngayong Lunes, June 15, 2026, formal na binuksan ang 5 araw na Incident Command System Positions Course Training na may temang Ligtas at Panatag na Brooks Point sa Convention Center, Barangay Poblacion, District 2, Brooks Point, Palawan. Inaluhan ito ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Municipal Disaster Risk Reductions and Management Officer Engineer Maud Ryan Miranda, mga kinatawan mula sa Office of Civil Defense Mimaropa, iba pang mga panauhin at mga kalahok sa pagsasanay mula sa iba't ibang tanggapan at sektor. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Mayor Benedito ang patuloy na suporta ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa mga programang nagpapalakas sa handaan at kakayahan ng mga responders at mga katuwang na ahensya sa panahon ng sakuna at iba pang emergency. Samantala, ipinakilala ni OCD Mimaropa Representative Sheila Marie S. Reyes ang mga tagapagsanay at nagbigay ng mga pangkalahatang kaalaman tungkol sa kurso at mga layunin nito. Layunin ng pagsasanay na maipakilala at mapalawak ang kaalaman ng mga kalahok hindi sa tamang katupad ng Incident Command System Position Course sa pamamagitan ng gabay ng mga bihasang tagapagsanay. Inaasahang makatutulong ang naturang programa sa pagpalakas ng kakayahan ng mga responder, ang mga opisyal na pamamahala ng mga krisis, emerhensiya at hindi inaasahang sakuna upang higit na maprotektahan at mapangalagaan ang kapakanan ng komunidad. Mula sa LGU's Best Intern, ako po si Mayranisa Tatali, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Mayranisa. LMP Palawan Chapter Meeting nagbigay daan sa mas pinalakas na koordinasyon ng mga bayan. Alamin natin ang buong detalye kay LGU's Press and News Reporter Jaire Ismali. Balitang Bayan. Dumalo si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa pagpupulong ng League of Municipalities of the Philippines o LMP Palawan Chapter noong Hunyo 12, 2026 sa Legislative Building, Provincial Capital of Palawan. Bilang bahagi ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng pamahalaang bayan ng Brooks Point sa iba pang lokal na pamahalaan sa lalawigan. Naging mahalagang pagkakataon ng pagtitipon upang talakayin ang mga usaping may kinalaman sa pamahala, mga programa, mga inisyatibang makakatulong pagpapabuti ng serbisyo publiko sa mga bayan ng Palawan. Pinag-usapan sa naturang pagpupulong ang iba't ibang mahalagang isyo at mga napapanahong usapin na nakaapekto sa mga lokal na pamahalaan. Nagsilbi rin itong plataforma para sa pagbabahagi ng mga pinakamahusay na kasanayan, karanasan at mga estratehiyang maaaring maisakatuparan upang higit pang mapalakas ang paghahatid ng mga serbisyo at programa sa kanilang mga komunidad. Ang aktibong pakikilahok ni Mayor Benedito sa mga ganitong pagpupulong ay nagpapakita ng kanyang patuloy na suporta sa mga programang nagtataguyod ng mahusay na pamamahala, pagkakaisa ng mga lokal na leader at pagbuo ng mga makabuluhang hakbang tungo sa mas maunlad at mas matatag na Brooks Point. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor at kapwa opisyal, patuloy na isinusulong ng lokal na pamahalaan ang kapakanan at interes ng mamamayan. Mula sa LGU's Past Interns, ako po si Jaire Ismali, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Jaire. Samantala, DMW, OWA, DOLE, TESDA at LGU Brooks Point nagkaisa para sa kapakanan ng mga OFW. Narito ang ulat ni LGU's Press and News Reporter Kyra Lim. Balitang Bayan. Lalong pinagtibay ng pamahalaang bayan ng Brooks Point ang suporta nito sa mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng paglagda sa Memorandum of Agreement kasama ang Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration, Department of Labor and Employment, at Technical Education and Skills Development Authority noong June 13, 2026 sa Legislative Building, Provincial Capital of Palawan. Pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang paglagda bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na mapalawak ang mga programang nakatuon sa kapakanan ng mga OFW.
Sa ilalim ng kasunduan, inaasahang mas mapapalakas ang koordinasyon ng mga ahensya at ng lokal na pamahalaan sa paghahatid ng mga serbisyo, programa at oportunidad para sa mga OFW at kanilang mga pamilya. Kabilang dito ang mga inisyatiba para sa kabuhayan, pagsasanay sa kasanayan, empleyo at iba pang suportang makatutulong sa kanilang pag-unlad at katatagan. Sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement, layunin ng mga lumagdang ahensya at ng pamahalaang bayan ng Brooks Point na makapaghatid ng mas komprehensibo, maagap at mas madaling maabot na serbisyo para sa mga OFW at kanilang mga pamilya. Inaasahan din na higit pang mapalakas ang mga programang magbibigay ng proteksyon, oportunidad at suporta upang matiyak ang kanilang kapakanan, bago, habang at pagkatapos ng kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa. Mula sa LGU Best Interns, ako po si Kyra Maylim, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Kyra. Susunod, DepEd Palawan at LGU Brooks Point, pinalalakas ang partnership para sa mas dekalidad na edukasyon. Balitang hatid sa atin ni LGU Best Entrance News Reporter, Mayra Nisa Tatali. Balitang Bayan! Ainit na tinanggap ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. si Palawan Schools Division Superintendent Loida Adornado sa isinagawang courtesy call noong June 16, 2026 sa New Municipal Lobby, Barangay Hugtog, Brooks Point, Palawan. Ang pagbisita ay naging mahalagang hakbang sa pagpapatibay ng ugnayan sa pagitan ng lokal na pamahalaan at sektor ng edukasyon para sa kapakinabangan ng mga mag-aaral at mga mayan ng bayan. Layunin ng courtesy call na higit pang mapalakas ang koordinasyon at pagtulungan sa Department of Education sa at ng pamahalaang bayan ng Brooks Point sa pagpapatupad ng mga programang makakatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon. Naging pagkakataon ito upang talakayin ang mga posibleng inisyatiba at suporta ng maaaring maisakatuparan para sa kapakanan ng mga paaralan, guro at mag-aaral sa bayan. Binigyang diin ni Mayor Benedito ang kahalagahan ng edukasyon bilang pundasyon ng pag-unlad ng mga komunidad at muling tiniyak ang suporta ng pamahalaang bayan sa mga programa at inisyatiba ng DepEd. Sa pamamagitan ng patuloy na pagkikipag-ugnayan at pagtutulungan, inaasahang higit pang mapalakas ang mga hakbang tungo sa mas dekalidad na edukasyon para sa mga kabataan ng Brooks Point. Mula sa LGUS Best Intern, ako po si Mayra Nisa Tatali, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Mayra Nisa. Samantala, DOH at LGU Brooks Point, pinalalakas ang partnership para sa mas maayos na nutrisyon at serbisyong pangkalusugan. Narito ang ulat sa atin ni LGUS Best Interns News Reporter, Jaire Ismali. Balitang Bayan! Nagsagawa ng courtesy call sa Provincial Department of Health Office Nutritionist Dietitian II, Yetzer R. Tamparo, RND, kay Mayor Cesario R. Benedito Jr. noong May 16, 2026 sa New Municipal Lobby, Barangay Hugtog, Brooks Point, Palawan. Ang pagbisita ay nagbigay daan sa pagpapalakas ng ugnayan at koordinasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ng sektor ng kalusugan para sa kapakanan ng mamamayan ng Brooks Point. Layunin ng courtesy call na higit pa mapagtibay ang pagkikipagtulungan ng Department of Health at ng pamahalang bayan sa pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan, partikular ang mga inisyatibang may kaugnayan sa nutrition at pangkalahatang kalusugan ng komunidad. Naging pagkakataon dito upang talakayin ang mga posibleng hakbang at suporta na makatutulong sa pagpapabuti ng mga serbisyong pangkalusugan sa munisipyo. Ipinahayag ni Mayor Benedito ang kanyang patuloy na suporta sa mga programang naglalayong mapanatili ang kalusugan at kapakanan ng mga residente. Sa pamamagitan ng matibay na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, patuloy na isinusulong ng pamahalang bayan ng Brooks Point ang mga programang nagtataguyod ng mas malusog at mas maunlad na komunidad. Mula sa LGUS Best Interns, ako po si Jaire B. Ismali, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Jaire. PCA, nagkaloob ng insentibo at abono sa mga benepisaryo sa Barangay Oring-Uring. Sa ulat ni LGUS Best Entrance News Reporter, Kyra Lim. Balitang Bayan! Makatanggap ng check incentives at agricultural grade salt fertilizer ang mga benepisyaryo sa Barangay Oring-Uring, Brooks Point, Palawan ngayong June 17, 2026 sa pangunguna ng Philippine Coconut Authority bilang bahagi ng patuloy na programa para suportahan at ipaunlad ang kabuhayan ng mga magnaniyog sa bayan. Nakiisa sa aktibidad si Mayor Cesario R. Benedito Jr. bilang pagpapakita ng suporta sa lokal na pamahalaan sa mga inisyatibang naglalayong palakasin ang sektor ng agrikultura. Layunin ng programa na makatulong sa pagpapataas ng produksyon ng niyog, mapabuti ang kalagayan ng mga taniman at nabigyan ng karagdagang suporta ang mga magsasaka sa pamamagitan ng mga insentibo at agricultural inputs.
Inaasahan na ang mga ipinagkaloob na ayuda ay makakatulong sa pagpapalago ng kanilang kabuhayan at sa pagpapanatili ng produktibong industriya ng niyog sa komunidad. Inaasahan na ang mga ipinagkaloob na ayuda ay makatutulong sa pagpapalago ng kanilang kabuhayan at sa pagpapanatili ng produktibong industriya ng niyog sa komunidad. Patuloy namang isinusulong ng lokal na pamahalaan ng Bruce Point ang mga programang nagbibigay ng suporta sa sektor ng agrikultura bilang isa sa mga pangunahing higilin ng kaunlaran ng bayan. Sa pamamagitan ng pagkikipagtulungan sa mga ahensya ng pamahalaan tulad ng PCA, higit na napapalawak ang mga serbisyo na kararating sa mga magsasaka at nagbibigay sila ng mas maraming pagkakataon upang mapabuti ang kanilang produksyon at kabuhayan. Mula sa LGU Spes Interns, ako po si Kyra Lim, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Kyra. Samantala, Mayor Benedito, pinangunahan ang turnover ng mobile kitchen para sa emergency operation. Narito ang ulat ni LGU Spes Interns News Reporter Mayranisa Tatali. Balitang Bayan! Formal na ipinagkaloob ng pamahalaang bayan ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario Albino ang bagong mobile kitchen ng Municipal Disaster Risk Reductions and Management Office sa isinagawang turnover ceremony sa harap ng Municipal Building, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ni MDRMO Engineer Maud Ryan R. Miranda ang pagtanggap ng nasabing pagamitan sa pagpapalakas sa kakayahan ng bayan sa pagtugon sa mga sakuna at iba pang emergency situations. Ang mobile kitchen ay magsisilbing mahalagang kagamitan sa pagpunta at pamamahagi ng pagkain para sa mga apektadong residente sa panahon ng kalamidad, evacuations operations at iba pang sitwasyon. Nangailangan ng agarang humanitarian assistance. Inaasahang mapapabilis nito ang paghahatid ng mga pangunahing serbisyo at suporta sa mga komunidad na maaapektuhan ng anumang sakuna. Binigyang diin ni Mayor Benedito ang patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na palakasin ang disaster preparedness at emergency response capabilities ng Brooks Point sa pamamagitan ng mga makabagong kagamitan at programang nakatuon sa kaligtasan ng mamamayan. Patuloy na isinusulong ng LGU ang isang mas handa, matatag at ligtas na komunidad para sa lahat. Mula sa LGU Spes Intern, ako po si Mayranisa Tatali, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Mayranisa. At first ever color paneran para sa Adoption at Alternative Care Week 2026 katagumpay na isinagawa sa Brooks Point. Balitang hatid sa atin ni LGU Spes Entrance News Reporter Jaire Usmali. Balitang Bayan! Matagumpay na isinagawa ng pangamalang bayan ng Brooks Point sa pangunguna ng Municipal Social Welfare and Development Office or MSWDO ang kauna-unahang Adoption and Alternative Care Week Color Fun Run na may temang Run, Care, Belong noong Hunyo 16, 2026 sa Rotonda, Brooks Point, Palawan. Dinaluhan ito ng mga kawani ng lokal na pamahalaan, mga individual at iba't ibang sektor ng komunidad na nakiisa sa makulay na aktibidad. Layunin ng naturang aktibidad na mapalawak ang kamalayan ng publiko tungkol sa kahalagaan ng adoption at alternative care bilang mga paraan ng pagbibigay ng ligtas, mapagmahal at matatag na tahanan sa mga batang nangangailangan ng pangangalaga. Nais din itong hikayatin ng mas maraming mamamayan na maging katuwang sa pagsusulong ng kapakanan at karapatan ng mga bata tungo sa isang mas inklusibo at mapagkalingang komunidad. Ayon sa MSWDO, at ang aktibidad ay hindi lamang isang fun run, kundi isang advokasiyang naglalayong palakasin ang suporta ng komunidad sa mga programang tumutugon sa kapakanan ng mga bata. Binigyang diin na sa pamamagitan ng ganitong inisyatiba, mas napapalalim ang pangunawa ng publiko sa kahalagahan ng pagbibigay ng pagkakataon sa bawat bata na magkaroon ng pamilyang mag-aaruga at magmamahal sa kanila. Mula sa LGU Spes Interns, ako po si Jaire Usmali, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Jaire. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Ren Siason at kami po muli ang LGU Special Program for Employment Student Supporters o ang LGU Spes Entrance News Reporter na nagatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan!